Sa harap ng altar, lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna, anda. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa nung una, mula pa nung unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kaniyang Diyos. At sa Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan, mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas.
at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsilahi, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y nanaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, saka sinabi niya, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth
at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Ngayong ika-4 na linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbyento, nasindihan na rin ang ika-4 na kandila. Natapos na ang 4 na linggo na ating paghahanda para sa pagsilang ng ating Panginoon. At napakagandang pagnilaya na natapos ang ika-4 na linggong ito sa pagdalaw ni Elizabeth, pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Ito siguro ang pinakamagandang salitang nagmamadali. Di ba sabi natin, haste makes ways. Yung mga tao nagmamadali daw, maraming nasasayang. Pero sa puntong ito ng Ebanghelyo, ito siguro ang pinakamagandang nagmamadali. Nagmamadali saan? Nagmamadali si Maria na pumunta kay Elizabeth sa kaburulan ng Huda. Bakit kaya siya nagmamadali? Mayroon akong nakita, nabasang isang rason. Bakit kailangang magmadali ni Maria? Una, dahil po sa kanilang kultura, ang taong kaganpan o ang taong nagdadalang tao ay hindi pwedeng lumabas sa loob ng 5 buwan. Nangangahulugan na si Elizabeth ay nag-iisa sa bahay dahil si Zacarias ay nandoon pa sa templo at naglilingkod. Kaya sino marahil ang pwedeng tumulong kay Elizabeth sa kaniyang kalalagayan? Kaya bilang babaeng nagdadalang tao rin, dali-dali siyang pumunta sa Huda upang tulungan ang kaniyang pinsang sa Elizabeth. Ito ang dahilan kung bakit siya nagmamadali. Maaaring dahil sa katandaan na Elizabeth, delikado ang kaniyang pagbubuntis. Delikado ang kaniyang pagdadalang tao. Doon sa kanilang pagkikita, nakita natin kung papaanong ipinahayag ni Elizabeth ang magiging kalalagayan ng batang dinadala ni Maria. Paanong mangyari na ako'y dinalaw ng ina ng aking Panginoon? Then and there, Elizabeth confirmed na ang batang dinadala ni Maria ay ang Panginoon, ang Diyos, ang pangako, ang Emmanuel. As simple as that, meron po tayong biblical story na nangyari din nung panahon ni David na mababasa natin sa 2 Samuel, ang propeta Samuel. Ano po iyon? Na yung Ark of the Covenant, yung Ark of the Covenant na bit ng mga Hudyo, saan man sila magpunta, ay bumisita sa bayan ni Haring David. Kaya ang tanong ni Haring David, how come that the Ark of the Lord has come to me? Paano nangyari? Bakit kailangang dumalaw yung Ark of the Covenant sa akin?
Dahil dapat si David ang pupunta doon sa kubol kung nasaan ang Ark of the Covenant. Pero it's the other way around. Yung Ark of the Covenant ang pumunta sa bayan ni David. Si Maria, isa sa kaniyang mga titulo ay Ark of the Covenant. Sa bagong tipan, si Maria ang new Ark of the Covenant. Dahil ang kaniyang daladala ay ang pangako ng pagliligtas. Sa likod ng ebanghelyong ito ay mayroon pang realidad. Hindi lamang yung panglabas ang ating dapat makita. Kung hindi sa likod nito ay may kasaysayang hinihimok ang tao na laging tingnan ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Kung gaano katagal tumigil ang Ark of the Covenant sa bayan ni David, ganun din katagal tumigil si Maria sa bahay ni Elizabeth. Isang pangyayaring hindi natin pwedeng kalimutan na si Maria ang bagong Ark of the Covenant dahil ang bagong covenant si Kristo ang kaniyang daladala. Si Maria ang unang tabernakulo ng Diyos. Dahil sa kaniya, pagdadalang tao, daladala niya ang pangako ng kaligtasan. Kaya ang salita ni Elizabeth ay tunay na ang kaniyang dinadala ay anak ng kataas-taasan. Kada misa, tayo din po ay nagiging Ark of the Covenant. Sa bawat pagtanggap natin ng banal na komunyon, muli nating dinadala si Jesus sa ating puso. Sana katulad ni Maria at Elizabeth, sa ating pagtanggap, ating ipakita na tayo'y handang tanggapin at ilagay si Jesus sa ating puso na siyang magbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y magtagumpay sa ating paglalakbay. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naduluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Buong puso naming hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan.
ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, Ama, dinggin dinggin mo mo ang ang iyong iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwara naman sa pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pangunawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, ang iyong pag-ibig sa iyong pag-ibig at galak, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan, upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalangan at lakas sa malwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo. Puso namin tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Tumayo po ang lahat. Madalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabig at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan.
Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Nagpala ang namarito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa kumang ating kaya't sama-sama tayo manalangin
pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Dapat ng Pasko, bawat pamilya ay buo. Kaya't ipanalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, pumarito ka sa gibin mo ang bayan. Ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Kay kulong hirap sa kulang at kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka sa gibin mo ang bayan. Ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Ang pagdiriwang ng araw ng Pasko ay sa darating na Miyerkules, sa gabi bago ang Pasko, December 24. Ang mga oras ng misa sa bisperas ay ang mga sumusunod: 5, 6, 7 p.m. At sa ganap na alas 8 ng gabi ay ang panunuluyan. Isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal ng masalimuot na paglalakbay ni na San Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Hesukristo. At sa ikasyam ng gabi ay ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. At sa araw ng Pasko, December 25, ang schedule ng mga misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating
Paris Finance Office, ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Initintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,